Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang araw mga kaagapay! Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito ang inyong Kuya Pilo, ang inyong Coach Pilo Laharca. Salamat sa inyong mga kaagapay na narito ngayon dito sa ating istasyon 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, at ang programang Heartline ay sumasa inyo ngayong gabi mula 9:30 ng gabi hanggang alas 11. Yan, sama-sama tayo mga kaagapay. O ano, kamusta ka na? Anong balita sa inyo? Hinga lang. Maging relax. Kasi ito yung pagkakataon para matalakay naman natin yung mga bagay na nagpapagaan sa buhay natin. Mga solusyon sa buhay at mga pagpapalang ibinigay ng Diyos na available dyan sa inyo kung saan anuman ang sitwasyon nyo, may paraang magagawa at magagampanan ang Panginoon. Tayo ay mayroong magagawa para maging umunlad at malunasan ang ating kalagayan. At syempre, hindi ko kakalimutan na kayo, mga kaagapay, kasama namin dito. Blessing kayo sa amin. Kaya tuloy lang po pagbibigay ng tanong, follow up, and sana mabalitaan din namin kung ano ulam nyo ngayong gabi. Ano bang kinakain nyo dyan? Ano bang, Abay, salamat sa Diyos na kahit sa kalagitnaan ng maraming negatibo tayong nasasagap sa multimedia, tayo naman ay nakakasagap ng positibong bagay tungkol sa kabutihan ng Diyos. At sigurado ko ngayon, kung ikaw man ay medyo hikahos, huwag kang mag-alala. Bukas, hindi ka na magugutom, makakapagpatuloy pa rin kung anong kailangan mong gawin. Dahil, yan ay testimonya namin, at hindi lang kami, pati yung mga guest namin. Nako, grabe ang guest natin ngayon. Sobrang, kilala nyo na to, at kasama na rin namin siya sa DZAS noong pang ako'y high school pa. Ayan, high school pa lang ako, nasa DZAS na siya. Pero ayan, kaya tuwan-tuwa ako kapag nababalik siya dito sa estasyon. So we are so glad to have ang ating Ate Alu Abendan. Siya ay dating kasama sa staff ng DZAS. At siya ay kasama din sa mga missionaries na pinagpe-pray natin. At ngayon, siya ay nasa Korea. Hello, Ate Alu! 안녕하세요. Yes, anyong haseyo. Anong balita sa iyo? Anong sayo? Anong sayo? Anong sayo? Kamusta dyan Ay, sa naku, maayos na. Korea? Summer na dito. Summer na. Kaya Okay. nag-i-electric fan na rin ako. Ganun. Kailangan na rin mag-aircon. Oo, oo. Yung aircon ko dito sa Mission House, dilagay. Hindi Anong siya nakabutas sa pader. So, yung bintana kasi dito, para siyang maliit na meron siyang tiranhang maliit. Kasi pag Oo. winter dito, dapat doble ang sara ng bintana para Oh. hindi talaga pumasok ang lamig. So, dito, pagka tag-init, bubuhatin lang yung aircon, ipapatong doon sa biranda ng bintana. Ganon. Oo, ganun lang. Matipid ba yon? Sana may Eh, ganun dito. ayos lang. Tapos masarap siya. Kaya lang ngayon, wala akong macho man dito eh. So, walang magbuhat ng aircon. So, Aray. tsaga-tsaga sa electric fan. Salamat naman sa Diyos, may electric fan pa rin. Electric fan is good. Wow. At least, basta kung maayos tayo, ko, ang dami nating mapapag-usapan ngayon. Pero Ate Alu, alam niya mga kaagapay, itong si Ate Alu ay isang napakahusay na guest natin kasi siya ay kasama sa mission ng mga tao dun sa Korea, mga asawa ng Koreano, mga young people doon, mga OFW na nagmi-minister siya. Kasama siya sa Jesus Shepherd Global Fellowship. At dyan naman sa Pilipinas, nagmi-minister din siya, ha? Kahit akala nyo, kahit nasa Korea siya.
Nagmi-minister ka pa rin, di ba? Doon sa Online Bible study. Ay, online. meron din recently, meron nagpaturo. Online keyboard lesson. Ayan, ay musician nga pala ditong si Ate Alu eh. Ah, Kumakanta yan, tumutugtog, ayan. At ah, ang kanilang church diyan sa Taguig, sa Taguig Bethel Christian Assemblies of God, ayan, sa Romantic yes. Village, ayan, Santa Oo, Ana, Taguig. malapit yun dun sa yung nasunugan nung parang 3 weeks ago ba yon? Ah, gano'n. Laki-laking sunog, yung Pulong Candy. Aw, Oo, oo. malapit dun. Hmm, Ako, malapit pagpapanalangin dun. natin sila, no? Ay, maganda Oo. siguro. Bago tayo mag-start ng ating program, ipanalangin din natin yung mga kasama natin. Dahil recently lang, last time, lumindol na naman sa Davao. Davao, naku. Naku, nung Lunes lang, lumindol sa Davao. So, mag-pray Oo. muna tayo. Pag-pray natin yung mga nasalanta, pati yung mga kasama natin doon. Ano? Okay, ako na Sige, mag-lead sure. ng prayer. Tayo, mag-pray. Sige, sige. Sige po. Panginoon, sa mga pagkakataon po na kami ay naguguluhan at hindi namin maintindihan kung ano man mga nangyayari, sa kalagitnaan ng mga trahedya o kaya mga disaster, hindi naman kami, Panginoon, alam nyo na hindi kami laging may abilidad. Pero doon yung pagkakataon na minsan sinusukat namin ang aming halaga batay doon sa mga importante sa amin. Importante buhay namin at importante sa amin na mawala sa danger, wala sa peligro. Importante sa amin maging secure, importante sa amin yung maging magagawa yung kailangan namin tuparin para sa aming buhay. Pero Panginoon, ituro mo sa amin na hindi namin kailangan ipag-alala, gayong kayo o Diyos ay nagbibigay ng importansya sa amin lahat din naman. Kami, Panginoon, ay nasa inyong kamay. Pinapanalangin namin ang mga kapatiran namin nasa Davao sa pagkakataong ito na sila ay patnubayan ninyo na mayroong pagpapahalaga sa kanila. Na sila ay maramdaman nila na sila ay hahanguin nyo rin, makakabawi din, makakagawa ng paraan din. At huwag nyo silang ilagay sa peligro. Ang lahat ng bagay na ito na pagyanig ng aming lupa ay nagkangahulugan na kayo, O Diyos, ang siya pa ring otoridad sa buong mundo at hindi masisira ang inyong pakay. Panandalian magkakaroon ng ganito pero sa mas madalas na panahon, ang biyaya mo ay magtatagumpay. At ibang klase tagumpay ng biyaya niyo, higit pa kaysa sa mga ikinakatakot namin. So we pray, O God, that we will be confident in you, knowing that there's more. You have more capabilities that will recover us compared to these tragedies. We pray doon sa mga taong nasunugan, sa mga malalaking bagay na nangyari. May mga nawala, may mga bagay kaming nasunog. Pero kung kami, Panginoon, ay inyong tinitignan maigi, alam namin makakahango kami doon sa aming kalagayan. Kaya kayo, Panginoon, magbigay ng pagpapala sa bawat isa sa nakikinig ngayon. Pasimula pa lamang po, dahil alam namin kayo, O Diyos, ay may mabuti namang pakay sa mas maraming pagkakataon. At sa mga bagay na nangyaring pangit, masasagupa namin ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Wow. Amen. Alam mo, Ate Alu, usong-uso ngayon yung mga ganyan. May mga maraming takot talaga. Takot sa mga trahedya. Ako naman, ang napapansin ko, ang Diyos, hindi naman talaga gumagawa ng mga bagay na ganito para takutin tayo. Hmm. Ito yung instrumento para makitang magpakatibay tayo dahil kahit kamatayan ay hindi umaatras ang Panginoon. Nag-resurrect nga siya eh. Ano bang magagawa natin ngayon? Dahil laganap sa media ang madaming reklamo, negative, mga nagpipredict na may mga masasama na naman. Ano bang sama-sama na manood eh. Ay, ako iniiwasan ko na muna kasi talagang kung wala ka sa Panginoong Diyos,
Mm. babagsak ang iyong kaluluwa sa Oo. mga issue-issue, mga bali-balita. So, ano alam mo, ang pinakamagandang solusyon diyan kung ika'y mananampalataya, yung pa rin sa yung Hebrews 12:2. 12:2. Ituon mo ang iyong mga mata kay Kristo. Doon. Oo, sabi niya, ah, he suffered, 'di ba? Grabe yung sinuffer niya, pero tiniis niya 'yon hanggang dulo. At ngayon nakaupo siya sa kanang Mm. luklukan ng Diyos. Mm. Yung verse na 'yon, when that verse said, ngayon nakaupo siya sa kanang luklukan ng Diyos, hindi lang siya nakaupo doon para sa sitting pretty. Ibig sabihin, siya ay naghahari. Even ngayon. Oh, 'di ba sa Siya ay Matthew sabi niya, siya ay all nag-aano, authority had been given to me. siya ay nag-aano, Naghahari na. naghahari. Oo. Ayan, yan. Naghahari. Oo. Naghahari talaga ang So, Panginoon. tuon tayo ng mata sa kanya. Alam mo Kuya Pilo, yan sa Pilipinas kami dito sa Korea, nasya-shock kami, sunod-sunod ang mga balita ng sunog. Oh, Mm. parang Saturday yata may sunog na naman diyan sa may bandang Taguig. Oh. Sunod-sunod talaga. Ah, yung mga kapatiran mo dito, hala, Pastora, may sunog na naman. Sabi ko, oo. Pero alam mo, Kuya Pilo, ang nakikita ko diyan ang pangit ng balitang iyan. Pero, pagkatapos ng bawat trouble na yan naman ang nagiging way ng mga kapilya, ng body of Christ para mag-ipon-ipon, i-reach out itong mga nasunugan. Oo. Hindi lang basta makapagbigay ng relief, kundi i-spread din yung word of God. Oo. Kasi yung relief, bigas, dilata, mauubos din yan Pero yung salita ng Diyos, pag yun natanim sa kanila, di ba Mm. sabi ang salita ng Diyos, mamalagi magpakailanman. So yung ministry natin dyan sa Taguig Bethel, we would like to glorify the Lord. So Yes. yung may nasunugan, yung babalitaan nyo noon sa Taguig, yung Pulong Candy na parang 2 block ba yung nasunugan? Laking sunog Mm. nun Oo. Parang 700 families ba? O 1,000 na, Yeah, hindi ko na oo. matandaan. So, ginamit ng Panginoon yung ating kapatiran diyan sa Taguig Bethel. Nag-distribute sila ng mga relief goods, okay? Amen. Amen. Gamit yung isang NGO. So, may connection sila sa NGO. Yes. So, punta sa church. Sa church nila pinapupunta, may ticket 'yan. No? Mm. Tapos, bago magbigay ng release, meron munang kaunting kantahan, tapos share muna sa kanila yung gospel. Mm. So, Yeah. so may Kasi ganoong sa totoo lang naman, ang ating buhay ay panandalian lang kung puro pera, pagkain lang ang iyong makuha. mm, Pero yung kabuluhan ng buhay, yung kakayahang bumangon, nanggagaling yun sa inspirasyon mula sa Diyos. Diretso sa amen. kaluluwa mo Aanin mo naman yung ang dami-dami mong relief goods, yung kaluluwa mo naman wala, hindi nasagip. Oo, Ayan, 'di ba? At merong dahilan at sinasagip ng Diyos ang ating kaluluwa, 'no? Yan, correct. oo. Isang Yung sabi nga ni Jesus, aanuhin mo, makamtan mo man lahat ng bagay sa mundong ito. yun. Kung ligaw naman ang kaluluwa mo, mamamatay ka pa rin sa impyerno. Oh, Useless. Nakaligtas ka nga sa sunog, dumami nga ang laki nga ng ari-arian mo, pero hindi mo inihahanda ang iyong eternity. Ay nako, kawawa. So, yeah. maybe itong mga nangyayari, mga lindol, di ba? Kung anong sakuna, ano to ng Panginoon topic para gisingin. Napapansin mo Kuya Pilo, tayong mga Pilipino, pag may mga sakuna, may mga bagyo, may mga tulad yan, yung lindol, yung mga video ng lindol, napanood mo ba? Kaambok ang bibig na nila, Lord, Lord. Tumatawag na kay Lord. Mabuti naman. Kaya Oo, lang, sino kayang Lord? oo nga. Ha? Dapat pagtatawag kayo kay Lord, iklaro nyo kung sino yun. Lord Jesus, linawin nyo. O, Pero kasi si Satanas, Lord din ang tawag sa kanya ng mga followers niya oo, eh. oo, O, kaya totoo. linawin natin kung sinong Lord dyan. Eh, napansin ko lang din kasi ang daming video tungkol sa lindol. Tapos Hmm. bawat video sabi ng mga yung nagkukuha ng footage, Lord, Lord, Lord. Sabi ko, Oh, Lord, bakit naman gano'n? Bakit ginagamit mo ang Lord sa takot? Kapag ikaw ay takot, mm, tumatawag kay Lord. Alam mong wala kang relasyon ka sa Diyos
Pero kung may relasyon ka sa Diyos, alam mo pagka sinabi mong Lord, Lord, kaya ko 'to. May kasamang dalangin yun. May kasamang dalangin, Lord may God, take, kumpiyansa sa oo, Diyos, please 'yan. protect us. Oo, Oo, gano'n. alam kong hindi mo papabayaan, Lord, yun, may mga Mm. tao dun na, lumilindol, ordinaryo na 'yan. Kasi hindi tayo papabayaan. Napunan mo rin pala yun. Lord lang ng Lord. Sabi nung pinapanood ko yung video. Ano, duktungan nyo. Oo, Duktungan may nyo. tumawag ka na rin lang kay Lord, magtiwala ka na. Duktungan mo na. Ayun, magtiwala ka na. Kung tumawag Pero, ka na, Lord, magtiwala oo. ka na. But again, nakikita naman ng Diyos sa mga puso nila. Yes, Ano? yes. Oo. Nakikita. God can see their hearts. Baka Amen. pagtawag nila ng Lord, sa takot kasi hindi na nila mausal yung gusto nilang sabihin. But Oo. in their heart, dito nila na-realize na there's nobody else to hold on but the Amen. Lord. Most Filipino, pag sinabi nilang Lord, they are thinking of the God who created heaven and earth. Yan talagang mga Pilipino. Amen. So, Yes, praise basta God. nakikita ng Diyos, narinig ng Diyos. Yun. Kaya lang, talagang naalala ko din, Matthew chapter 5, sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay Oo. maliligtas. O, Oo. yari tayo niya. Oo. Sila lang na gumagawa ng kalooban ng aking Ama. So, hindi porke bukang bibig mo si Lord, ligtas ka na. So, kailangan yung buhay natin sumusunod doon sa tinatawag nating Lord. Lord. Kapag ang Lord na sinasabi natin, Lord ng ating buhay, ang Panginoong Diyos, siya ay banal, matuwid, Mm. matapat, di ba? Dapat isusunod natin sa kanyang pamantayan yung ating buhay. At hindi natin magagawa yan in our own way. So, kailangan natin talagang sampalatayanan sa Jesucristo. At sabi nga, ang sumampalataya kay Jesus, ilalagay sa kanya yung banal na spirito. At ang banal na spirito, yan yung magiging kapangyarihan mo para makalakad ka ayon sa kalooban ng Diyos, para mabago yung mga ugali na hindi mo mabago kahit nakailang New Year's resolution ka na. Pero Oo. by the grace of God, mababago yan. And Amen. kaya. Di ba, Kuya Pilo? Kaya, Proven natin yan sa buhay natin, di ba? oo, O, ay, okay. naku, Huwag mga niyo akalain mga kaagapay. santo-santita kami. Pagka nakapag-personal na kwento niyo to si Ate Alu, ay, naku, mabibless kayo. Ang dami niyang makapapakita sa inyo. Ako, ang daming pinagdaanan yan si Ate Alu. And you will see, Grabe. iba. Iba yung iba yung pagkakakilala mo sa Panginoon kapag alam mong ilang beses ka na rin hinango, ilang beses ka nang sinagip. Yun, doon mo Tama. makikita, hindi Amen. mo lang masusukat siya sa isang event lang tulad ng lindol o kaya Amen. ng sunog. Marami pang bagay nangyayari sa buhay. At doon mo makikita, uy, Mm-mm. all the while, the Lord God is there. At dahil Mm-mm. naandyan kayo mga kaagapay, gusto kong batiin din kayo pero bigyan ko ng chance si Ate Alu na batiin niya muna ang kanyang mga fans club. Siyempre, unahin mo na si Ay, di Labi-Dabi syempre, Love. unahin ko na yung pinaka-number one fan ko. Yung Yes. aking beloved na esposo. Si Pastor Manuel Santa Cruz Abendan. Ayan. Ayan. I love you. O, di ba? At ang aking mga precious adult babies. Si Yan. Mishael at si Meja Didaya na magkakasama sila mag-aama ngayon dyan sa Aha. Pilipinas sa biyaya ng Panginoon. Ay, Kuya Pilo, naalala ko. June 12, okay, alam natin, Philippine Mhm. Independence Day yan. Yes. I also would like to greet yung aking mga mother and father in love. Hindi Oh, in-law, no? in love. Parents in love ko. Oo, Happy okay. wedding anniversary po sa inyo. Belated happy wedding anniversary po sa inyo. Hindi ko na lang malaman kung ilang anniversary na ba. Basta alam ko lumampas na yun ng 50 eh. Matagal Aha. nang lumampas ng 50 eh. Oo, so, yun po, nawa ay patuloy kayong palakasin ng Diyos sa inyong pagmamahalan sa isa't isa at higit sa Aha. lahat sa inyong relasyon sa Panginoon. At we are very Amen. thankful Amen. na pinapahiram pa kayo ng Diyos sa amin. Ayan. So, sige, banggitin ko lang si Nanay Angelita at si Yan. Tatay Martin Abendan. Diyan Ayan. sila sa May Kawayan, Bulacan. So, belated happy anniversary. Happy anniversary sa inyo. Ayan. Wow, praise God. Ay, gusto ko ring batiin ng happy birthday. Bukas birthday na ng aking kaibigan, si Ate Carlene Rulyoda Katabay. Naandyan siya sa Tokyo, Japan, sa Tokyo Baptist Mm. Church. Kasama ang asawa niya, si Kuya Ferdy Katabay, ang kanyang anak na si Ian tsaka si Earl. Hello, Carlene. Happy birthday to you.
Diba? Maganda ko ba yung edad mo? Alam ko 2 years older ka lang sa akin. Hindi, mga 1 year older. Yeah, something like that. But thank you very much for God's blessing to you. At batiin ko na rin yung ating mga kaagapay na nakikinig sa atin at patuloy na naging blessing din sa atin. So, greetings sa inyo, sa lahat ng mga kasama natin. Love namin kayo. Doc Adrian, last week, ikaw yung guest namin. Joan Gimero, CCRNDG, Aaron Gacho, Faborada, yeah, Edmundo Faborada, Mila Pascual, Lordan Maulion, Marisa Eusebio, Kaj Connect, Nora Cancela, Nisan Pascua. Ate Alo, meron ka pang mga gustong i-greet? Yung ating mga kapatiran dito sa Korea, sa Jesus Shepherd Global Fellowship, Yan. ayan, yung ating mga aktibong kapatiran dito, sila Sister Ann, Divina, Nora, Maylene, Mami Yes. Au, si Mil, yung hipag ko nandito rin. Ay, belated happy birthday pala sa hipag ko. Ayan, Yeah. birthday niya kasi June 15. So, ayan, si Sister Mildred, ang pamilyang Valparaiso, sila yung nasa music ministry, sumusuporta doon. Yung aming nag-head ng Bible Study reach out sa isang province sa Paju, malapit yun sa North Korea. Ayan, si Brother Shervin. Ayan. Sino pa ba hindi ko nabanggit? Yung aming operator kapag kami nag-go-online. Ayan, sila Lalaine, sila Ira. Oo. Kung hindi ko mabanggit ha, bawal magtampo. Si Lenlen. Yan. At syempre, greetings din sa mga taga-Tagig. Tagig. Christian Tagig. Nakalimutan yung buong pangalan. TB Kag Tagig Bethel. Tagig Bethel Yan. Christian Assemblies of God. Yan. At syempre, yung aking simbahan na kinalakihan, ang Bikutan Bethel Temple, mga Ayan. worshipers mo dyan. Hello po sa inyong lahat. Manatili po tayong nakatitig sa Panginoong Jesus para tayo kahit na anong nangyari sa ating paligid, makapagpapatuloy tayo hanggang siya'y makita natin ang mukha. Yes. Amen. Nako. Ayan, mga kaibigan. Tayo dadako dun sa mga tanong naman ng ating mga kasama. Dahil alam ko, ito yung gustong-gusto nyo eh. Paano ba nare-resolve yung mga problemang mga yan, So, Ate Alu, ready ka na? Okay. Sige. Ito yung unang nating listener. At palagay ko, related yung susunod. Pero ito yung sabi niya. Mahigit 20 taon na akong nagtatrabaho sa parehong field. Stable naman ang buhay ko, pero may bahagi sa akin na nagtatanong kung ito na ba talaga ang gusto kong gawin hanggang pagtanda. Hindi naman niya nabanggit kung ilang taon na siya, malapit na ba siya mag-retire or what. Pero sabi niya, ito ba talaga gusto niyang gawin hanggang pagtanda? Yun. Pero may isa pa tayong listener, Ang sabi niya, related kasi kaya ako gusto bagitin na rin. Sabi niya, matagal ko nang gustong mag-change career o magtayo ng maliit na negosyo, pero natatakot ako magsimula uli sa umpisa. Paano malalaman kung kailangan ko nang magtiis o dapat ko nang subukan ang bagong direksyon? Ayan. Ay, ang ganda nito. Parang maraming nagtatanong, ano bang direksyon ng Lord sa akin? Ayan. Ganito na lang ba ako hanggang ako'y tumanda? Parang ka lang, lagot lang Nako, itong batang ito, masyado ka naman magtanong sagutin mo na, Naalala ko yung mga ginagawa natin noon. Oo, yung mga drama-drama natin Anyway, so ito yung isa, 20 years na siya nagtatrabaho. 20 years pa lang pala Ako nga, naka-39 noon. Anyway, parang, ang nakakaano dito, yung sabi niya, eto na lang ba talaga ako hanggang sa aking pagtanda? Syempre, pagtanda mo, pagdating mga 60, pwede ka na mag-retire, tapos a-apply ka na ng senior ID mo. Gayahin mo ako. So, Pero si Ate Alu, ang ano ko lang, kahit 60 na yan, nagtatrabaho pa rin sa mission ng Panginoon. Oo. Walang retirement sa paglilingkod sa Panginoon. Anyway, practical na naisip ko para sa kanya, sa biyaya ng Diyos, baka kasi may Kuya Pilo, may time sa buhay natin, papaikot-ikot lang ang ginagawa. Ganun at ganun lang. Baka kailangan pag-pray mong ma-promote ka.
Tumaas naman ang rango, iba naman ang challenge. Oo. Or, kung meron ka mga free time, try mong mag-aral ng mga bagong skills. Yan. Aral ka ng bagong skills na pwede mong isabay diyan sa work mo. Kasi baka kaya parang, hindi ko ba kung nababagot ka na, kasi parang ikot-ikot lang ang buhay mo eh. So, try to enhance yourself. Mag-study ka ng ibang skill, Oo. okay? At ayun nga, pray ka kung kay God ng guidance. Kailangan mo bang magpalit? Lord, kailangan ko ba magpalit ng work? O pwede mo ba ako i-promote dito para may ibang challenge naman? Di ba? Kumbaga, patuloy kang mangarap. Dream. Libreng mangarap. Ayan, oo. Oo, libreng mangarap. So, mangarap ka. Pero, ito lang ang reminder ko sa iyo. Meron ako mga verses dito sa Proverbs 14:12. Yan. Sabi, mayroong daan na mukhang matuwid sa tao, pero ang dulo nito ay kamatayan, ay patay. Diba? Ano So, malalaman pala yun, no? oo nga. Ang pinakamainam ito, may sagot dyan sa Proverbs 16:3. Ang sabi, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Italaga mo sa Diyos yung mga nais mong gawin, at siya yung magtatatag. Okay, Ay. siya yung magpapatapos sa mga Mm. plano mo. God knows what's best for you eh. Naalala Di ko ba Kuya yan. Pilo yung sikat na verse, Kuya Pilo, yung Jeremiah 29:11. Oo. Sige. If you seek me, and then, Hindi, for I know for I know the plans that the I have plans, for you, and plans to prosper you, plans not to to harm prosper you, you and not plans to to give harm you, plans to give you hope and and a future. Yung bandang huli dun, if you seek Yan. me, you shall find me. If you Yung seek na me yon, with all your heart. 29:12. Oo. Yes, if you seek me with all your heart, you shall find me. Oo. Naalala ko, So, yung mm, nag-aaral kasi ako, hirap na hirap ako sa school. Medyo mahirap yung subject. Pero sabi ko, Lord, mauna kayo. Ibig sabihin, hindi ako uurong basta alam kong kayo ay yung patutunguhan ko. So, laking tulong sa akin, nakagraduate ako. Laking tulong sa akin yun na nalalaman ko ang Panginoon ang nilalandas ko. Dahil ayoko lumanda sa lugar na hindi ang Diyos ang may agreement, parang wala ang Diyos do. Ayoko. So, where will I go if not with you? Meron akong kantang ganun. amen. Oo, tama. Oo. Tapos yung may isa pang kanta, Kuya Pilo, nauwi na rin lang tayo sa kantahan yung because He lives, I can Yes. face tomorrow. Ayun. Diba? So, Because because He He lives, lives, all all fear is fear is gone. gone. Ayan. So kapatid, hayaan mong mabuhay ang Diyos maging sa iyong pagtatrabaho. Yan. And ito, bigla ko lang naalala ngayon. Yung sabi sa 2 Corinthians 15:58 ba to? Sabi, whatever you do, di ba? Yes. Colossians 3, meron din. Whatever you do, whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of The God. Lord. Yeah. Isama mo si Jesus sa pagtatrabaho. Oo. Na nagtatrabaho ka, isipin mo hindi para kumita ng pera, kundi para bigyang kaluguran ang Panginoon. Panginoon. Tapos yun nga, mag-aral ka. I-enhance mo yung yung mga skills mo. Aral ka Yan. pa. Oo. Pag may nagtatanong sa akin, Kuya Pilo, may edad na, matututo pa po ba akong magpiano? Sabi ko, tingnan ko daliri mo, 10 pa ba? Sabi niya, opo, pwede pa. Pwede pa talaga. Kahit matanda na. Oo. Siguro Pwede pa. isang tip na masabi natin, kung itong second natin, yung first and second natin, kung nag-iisip kayo magnegosyo, maganda naman. Pero dahan-dahanin nyo. Huwag biglaan. Huwag ka muna mag-resign kaagad tapos papasok negosyo. Hindi ganun yun. Tama. Hindi ganun yun. Tama. Yung lagi ako nakikinig ng Entrepinoy. Yan. O, di ba? Ano yan, anong oras ba yan? 11 to 12 na umaga, makinig po kayo dyan. Kasi nag-i-interview sila ng iba't ibang mga negosyante, maliit man ang business nila o malaki. Ang isang natutunan ko dito, share ko lang din, sabi, huwag mong papasukin yung negosyo na hindi mo inaral. Ayan, tama. Huwag mong papasukin yung negosyo kung wala kang kaalam-alam. So, halimbawa, nagpaplano ka, nagdi-desire, may desire na nilalagay si God sa puso mo na mag-start ng negosyo, pag-pray mo, ano ba yung
sa palagay mo ay ikaw mismo, may enjoy Yan. mo yung negosyo ngayon, natututo, tapos aralin mo yung mga Mm. pasikot-sikot. Tapos tulad ng sabi ni Kuya Pilo, huwag kang biglang, resign na ako, magninegosyo ako bukas. Hindi po. Paplanuhin. Paplanuhin, ipapanalangin, ayan. Pero maganda yung ano niya, di ba? Maganda yung kanyang tanong eh. Gusto na niya ng pagbabago. Pagbabago. Parang katulad din sa number one. Find time na i-enhance mo yung skill mo, yung knowledge mo, hanggat may utak ka pa, may buhay ka pa, tuloy. Tuloy ang pagkatuto. Ang pagkakatuto, hindi lang po kapag nasa university ka. Diba? Marami na po ngayon, naku lalo na Kuya Pilo, sa internet. Ang Ayan. dami na ngayon, mga online studies. Ang dami Oo. na, Ayan, yun ang gusto ko yan. atupagin Gusto ko mo. yan. Oo, Yan. Marami ka ang nang dami. pwedeng gawin. Oo. Ngayon, baka ikaw, meron kang skill na pinagkakatago-tago mo. Gamitin mo. Oo. Gamitin mo yan. Ako nag-aaral ako Dahil, ng AI, tsaka oo, oo. ng literacy sa crypto. Yan, pero hindi pa masyadong Oo. konti-konti lang. Pero hindi ko Oo. Ganun na, pinapasok talaga. konti-konti. Oh. Pero kung Oo. magne-negosyo, So, syempre yung alam ko, hindi ko pwedeng gawin yung hindi ko naman alam bago ko pa lang inaaral, yung negosyo ko. Aba, hindi Yun. mm. May tanong siya Kuya Pilo yung pang ano sabi niya, paano malalaman kung kailangan lang ba daw niya magtiis o subukan niya yung bagong direksyon? Siguro kino-question niya yung sarili niya na ay baka wala lang akong kakontentuhan kaya naglulong ako ng another direction. Alam mo minsan way na rin ni Lord, baka way ni Lord yan, kinakalabit ka. Gusto kang Oo. iliko. So again, the best pa rin na solution dyan ay connect with the Lord. Connect with the Lord. Makipag one-on-one ka sa Diyos na may-ari ng buhay mo. Siya ang gawin mong direktor. Siya ang Mm. gawin mong tagahawak ng manubela ng iyong buhay. God, sama ako sa iyo. Saan mo ba ako gustong dalhin? Ganoon. Actually, Tapos yung verse na, oo. Proverbs 3, 5, and 6. Yan, trust in the Lord with all your heart. Amen. Never rely on And your own lean not. understanding. Yan. Amen. In all All your your ways, ways, acknowledge Him. acknowledge Him, and He will direct your path. Ang galing nun, Parang yung kapag alam mo, kinilala mo na itong bagay na gagawin mo, sa Diyos to ando ka agad. Antemano, alam mo, merong direksyong binibigay sa iyo kapag nakita mo, ay, eto yung landas na kapag kinuha ko to, yung Diyos ang mamimit ko. Yung Diyos, katuwang ko ang Diyos dito pagka ginawa ko to. Ayun. Nakikita mo, kailangan mas matingkad yung Panginoon doon. No? Talagang parang surrender mo lahat sa Kanya. Yes, totoo. Surrender mo lahat sa Kanya. Parang Kuya Pilo, ako, bagamat missionary ako dito, volunteer missionary, no? Minsan naglalambing ako sa Lord. Lord, medyo nabubore ako, pahingi naman ng ibang project pa dyan. Pinaalala ko yan. Tapos naging artista ka, Diba? no? Ay, meron ulit Kuya Pilo, last March kami nag-shoot, pero next year pa daw ang showing. Pwede malaman kung anong movie. Uy, ibalita mo sa akin. I-message ko na lang sa'yo. Etong si Ate Lou, mga Korean movie Korean movie. Nasasama siya. Di ko alam kung bakit, pero grabe. Ngayon meron akong binubulong uli kay Lord kasi ngayon may naghahanap naman ng voice talent. Ayan. Ganoon. So, lang kapatid, parang pag may binuksang pinto, okay, try mong pasukin. May kapayapaan naman sa puso mo, may kagalakan kapag galing sa Panginoon yan diba? Medyo nakakatakot, nakakakaba, lalo na kung mga first time, diba? Pero pag alam mong pinto ay binuksan ng Diyos at ikaw ipapasok kasama siya, magagawa mo yan. So, Yan. magagawa mo yan. Absolutely. Oo. Pati negosyo. Sa Entrepinoy, ang dami ko narinig na testimony. Oo. Trial and error sila, trial and error. Pero pray talaga sila ng pray. Hanggang sa pinagtagumpay sila ng Panginoon. Yeah. So gawin mo talagang kapartner si God. Sa iyong career, sa iyong business, sa iyong mga pangarap. Amen. Ako, totoo yan. Pagka gusto niyo pang malaman na further, magkaroon kayo ng appointment kay Ate Alu. And share ko rin sa inyo kung napagkausap tayo. Share ko sa inyo kung ano ginagawa ng Lord sa buhay ko din.
sa mga negosyo, yan. Ako, itong ating isang listener naman, sabi niya, ay iba naman. Pakiramdam ko, palagi na lang akong mali bilang magulang. Kapag mahigpit ako, sinasabing controlling. Pag maluwag naman, parang walang disiplina. Paano ba malalaman ang tamang balanse? Ayan. Parang kailangan mo rin ng confidence katulad nung iba, nung dalawa kanina. Mukhang hindi nagkaroon ng confidence sa kanilang desisyon. Eto, mukhang makakatulong. Ate Alo, go ahead. Kuya Pilo, may tanong ako, Kuya Pilo, ano kasi, no, mga sulat lang kasi itong tanong, iniwan lang na message sa atin, Ah, curious ako, single parent kaya siya o meron Mukha. siyang asawa? Oo, parang Ngayon, pakiramdam kung ko single, single to. ganito na lang, kung single parent ka, di ba? Kung single parent ka, medyo challenging. Kasi mag-isa ka lang talagang nagpapalaki sa kanila, nagdidisiplina sa kanila. Napakahalaga ng disiplina. Okay? Huwag mong wawalain yan. Kasi sabi nga sa kawikaan, train up a child in the way they should go para Oo. pagtanda nila, hindi nila ito kakaligtaan. Meron pa, sabi nga din sa Proverbs 13:24, ang sino mang hindi namamalo ng anak, palo talagang ginamit, ay namumuhi sa kanyang anak. O, biruin mo yun, sabi, Ah? whoever spares the rod hates their children. But Wow. the one who loves their children is careful to discipline them. Ay, nako. Ay, kitang-kita natin yan sa kalakaran ngayon, lalo na sa mga ibang bansa. Pinabayaan, kung ano yung Oo. layaw, kinonsinti. Pero tayo mga Pilipino, hindi tayo ganun eh. Pero maniwala ka, Ate Alu, yung mga educational systems dito ngayon sa Pilipinas, ang palakad ay pabayaan, maging malaya. Kaya nga, oo, nababalitaan ko yan, nakakalungkot. Nakakalungkot Oo. talaga. Kailangan ng Hindi ka- disiplina eh. Kailangan. Oo. Pero, sabi dito, yung verse sabi dito, but the one who loves their children is careful. Okay? Nandun yung word na careful to discipline them. Ito, personal, personal confession ng aking childhood. Ang aking po mga magulang ay mga sobra naman disiplinado. Bugbog talaga ako sa kanila. Oo. Bugbog sarado ko as in lumalatay ang sinturon. Mm. Talagang bugbog sarado. Total Dito naman. po, wag naman ganon. Kasi ang naidulot sa akin, Kuya Pilo, lumaki akong medyo may pagka-rebelde. Mm. Yung suwabe, mukhang anghel, pero nag-rebelde. Pero may angas. Oo, naaral ko, yun daw mga physically and verbally abused children, when they become adults, which I experienced, nagiging emotionally, unstable. Ayan. Nako, Yun. Ate Alo, ganito. Pag-usapan pa natin yan. Babalikan kita ha. Pero mag-break muna tayo ngayon dito sa ating Heartline. Magandang kwento to. Stay tuned ha. Oy, yayaan nyo na yung mga katropa nyo dyan ha. Pagbalik namin, yung kwento naman ni Ate Alo tungkol sa kung paano yung pagpapakira ng disiplina. Don't go away. We'll be right back. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Siya ang magpapatatag sa bansa. Iniingatan niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila ay ang paggalang kay Yahweh. Isaias 33:6. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat na hangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman. Hanggang gabi
Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ayan mga kaibigan, mga katoto, kaagapay, at tayo ay nagbabalik. Kanina nabitin tayo doon sa ating talakayan na tungkol sa pagdidisiplina ng mga anak. Ano ba yung tamang paraan? Ano? At syempre, hindi nga yung mapang-abuso, hindi yung brutal na nagkakalatay na, pinahihirapan na. Pero naalala ko rin at natutuwa ako na nung ako'y bata, ay dinisiplina kami na may pamalo. Ibig sabihin, tumibay ang loob namin noon na hindi kami yung madaling ma-depress, hindi kami madaling mag-suicide kagad. Pero nung time na yon, kapag kunwari, ginabi kami na uwi, ala! Palo. Pero nadisiplina kami, naalaman namin na pwede namang umuwi pala ng maaga. Mas maganda. Eto ngayon, si Ate Alu. Ate Alu, sige, banata natin to. Ano nga ba yung balanse na Na disiplina. disiplina? Yan. Sabi ko kanina, kung single parent siya, medyo challenging kasi mag-isa lang siyang magde-decide. Mag-isa ka lang mag-iisip. Pero kasama mo ang Panginoong Diyos. Kasamahan ka niya. Pero kung sakaling may asawa ka, dalawa kayo. Pag-usapan nyo kung paano nyo didisiplinahin ang mga anak nyo. Tapos dapat, ang no para sa tatay, no din para sa nanay. Yan, oo. Ang yes kay tatay, yes din kay nanay. Para yung mga bata, hindi sila ma-confuse. Yes. Para hindi sila ma-confuse. Ang Kailangan- ganda nun, kasi Oh, maraming mga bahay ngayon, hiwa-hiwalay na yung mga magulang, hiwalay ang nanay, tatay. Kaya hindi ayan. tumitibay yung Yan. disiplina. Pero maganda yung kapag kunwari, magkasundo ang nanay at tatay sa pagdisiplina. Pinapatupad yung mga house rules, pinapatupad kung ano yung ethics at yung tama at mali sa bahay. At kapag nakikita nila yon sa nagmamahalang mga magulang, iba yung impact. Ang disiplina pala ay parte ng pag-ibig. Kaya sabi mo doon sa Proverbs, First, di ba? yung tunay na nagmamahal sa anak. Kung mahal niyo ang asawa mo, mahal mo rin anak mo, ipakita mo yung disiplina ng gagaling sa mga nagmamahalang mga magulang. Pero yung disiplina ng gagaling sa away ng magulang, confuse yan. Ay, nako, lagot. Lagot. Oo. So, Discipline with love. love. Halimbawa, kami, bibigyan kita ng example, namalo din kami ni Pastor na maliliit ay aming mga anak. Pero, we see to it, kasi ako, iba yung palo ng parents ko. Wala pa kasi mga parental trainings noon eh. Oo. Talagang bugbog sarado kung saan ako tamaan. Minsan, hinataw ako ng walis. Iwas akong gano'n, tumama sa buto ko. Parang cartoons yung buto ko. Nakita ko, usbong ay, Oo, Kasi, grabe. Oo. grabe. Tapos, ang mama ko, minsan, pag nainis pa yan, mga pamangkin niya, ilalagay niya sa sako. Tapos isasabit niya itatali niya yung sako sa sabitan. Nangyari sa akin yan. Mag-discipline. Ganon, hindi po ganon naman. Huwag naman yung ganong disiplina. So, sa amin po mag-asawa, yun nga, una, sabi ko sa inyo, pag bawal sa nanay, talaga bawal din sa tatay. So, dapat magkasosyo kayo, magdidisiplina para hindi magdudulot ng kalituhan sa inyong mga anak. Pagkatapos, spare not the rod. Depende po yan. Okay? Depende sa edad din ng mga bata. Pero ayon po sa pag-aaral, yung child psychology, yung 6 years old and below, okay, parang esponja pa ang isip niyan. So, madali mo pa yung mapi-feed kung ano yung tama. Madali mo pa yung mag-guide. Makukuha mo pa yun sa ganito, Kuya Pilok. Makukuha mo pa yun sa ganyan. Nakuha sa tingin. Sa laki ng Oo. Pero, kailangan agapan mo yung ganong 6 and below. Pero pag halimbawa, lumampas na, ayan. So, 7, dyan yung nag-umpisa akong na din mag-discipline na rin. Meron kaming nabibili sa palengke na sandok na kahoy. Ba't naman yun? Hindi kasi malapad siya eh.
Pero Ang naalala sakit, ko, masakit kasi kung ipapamalo mo yung stick na gano'n, ang sakit nun. oo, So, malapad lang siya. Tapos isa pa ganito, hindi mo naman talaga siya papaluin ng para mo siyang kakatayin. Panakot lang. Meron akong tita, ang anak niya kasi 4 na lalaki. Mantakin mo yun. Ang ginagawa niya, nagro-roll lang siya ng newspaper. oo, Sound effect lang. Tulog! Sabi niya gano'n. Sikip! Kambal. Kambal na lalaki. Sabi niya, hindi kayo. Tulog! Papaluin niya ganun yung kamay niya. Di akala ngayon ng isang kambal, pinapalo na yung kakambal niya. oo, Akala din ng kabilang kakambal, pinapalo niya. Pero yung kamay lang pala pinapalo niya, ginaganon niya. Ako oo, din po, yung bunso, na na-discipline ko rin yon. Kasi 9 years old yata, inirapan ako. Sabi ko, hindi tama ang ganyan. Sabi ko, magulang mo ako. Ganun. Pag yan inulit mo, sa pagdidiscipline po, hindi agad arya. Meron ka munang warning. Tapos may explanation bakit mali. Para malaman nila na kung ano yung mali. Okay? Baka, tulad ako, inirapan. Sabi ko, oy, hindi tama na iniirapan ng anak ang magulang. Ang magulang nire-respeto. Ganoon. mm, So, pinaliwanag ko sa kanya. Tapos sabi ko, pag yan inulit mo, ihanda mo na ang puwet mo. Kasi oo. pinadadapa namin Eh, sila eh. minsan kultura ng ibang bansa kasi yung masyadong maging lenient, yung mapagparaya, layaw. Ayan Pero na nga, Kuya sa Pilo eh. Asian hindi gano'n eh, pero Mm-mm. pinapairal eh. Kaya hirap Pero na wag hirap din ngayon. sobra. Oo, hirap na hirap Oo. ngayon yung mga tao tungkol sa paano yung tamang disiplina na nakakatulong dun sa isang tao. Mm-mm. Nakakaligtas ng buhay talaga yung disiplina. Yes, Totoo. correct. Ang Ang, daming bata ngayon hindi na disiplinado. Ang dali-daling ano nangyari? bumita. Oo, ang Yes. daling mahirapan, ang Ano dali-daling nangyari? umayaw. Eh, kasi hindi nga disiplinado na. Tapos ang isang kailangan, Kuya Pilo, ano din eh, kailangan na na-develop niya yung kanyang komunikasyon sa kanyang mga anak. Mm. Pag Ayan. Ayun, nakagawa sila ng mali, isa pa hindi ka yan. kaagad magtatalak. O hindi, Eh, kailangan, hindi. ngayon kasi, Anak, halika rito. oo, Usap tayo. Oo. oo. Ngayon Sige, kasi, Kuya Pilo. yung mga bata natututo sa social media na kapag hindi mo gusto yung kausap mo, eh, unlike o kaya cancel, mga ganun. Parang conveniente lang na iwan ng isang tao, hindi na nakikipag-areglo. Eh, nung panahon naman natin, no, di ba, wala namang Facebook, walang social media na ganyan. Kapag may nakakaaway ka, hanap kang paraan para makipagbati. At didisiplinahin mo yung damdamin mo para makipagbati. Pero ngayon, ang hirap, parang madaming mga kabataan ngayon, kahit college na, hindi makipag-negotiate, hindi makapag-agree ng ano paman. Parang nagkukulang sa collaboration, hindi makaya. Dahil it takes discipline to really collaborate with another person, to teamwork with someone. It's a discipline. You know, Mm-mm. ang ano, Kung anong disiplinang ibibigay mo sa kanya, kakalakihan niya yun. ayun, Sa oo. totoo lang, kakalakihan. Kaya maganda yung So, disiplina na pagmamahal talaga. Ang resulta dapat yes. ay yung pagligtas do sa kanyang buhay. Kailangan Oo. yun. Meron akong kwento, Kuya Pilo, Yeah. no? Hindi ko alam kung totoong nangyari, pero narinig ko na to sa pag may mga training sa discipline. Oo. Meron daw mag-ina. Yung anak niya ay medyo klefto, nangungupit. Ayan, nako. So, tuwing mahuhuli, pinapalo ngayon, parang sa China yata nangyari, pinapalo niya ng manipis na stick ang kamay. Oo. Eh, lumalatay. Oo. Lumalatay. Di ganyan, hindi pa rin natuto. Hala, hanggang sa dumating ng isang araw, nangupit na naman. Okay? Ganyan ang kamay. Nasanay na nga yung bata eh. Nangungupit siya, tapos gaganyan na siya sa nanay niya. Di Oo. ba? Ah, nakita nung nanay, puro latay na yung mga palad. So, ang Mm. ginawa nung nanay, anak, kunin mo tong pamalo. Sabi niya, paluin mo ang kamay ko. Sabi ng bata, bakit po? Kasi, sabi niya, naaawa ako sa palad mo, punong-puno na ng mga lata eh. Kukunin ko yung palo na para sa'yo, ako na ang kukuha. Sige, paluin mo ako. Ganun daw ang ginawa. Pero alam Gano'n? mo, nagrema ng matindi sa bata yun. Anong rema? Na it spoke Nagbago? to her heart. Oh. Nangusap sa puso ng bata. Mahal pala siya ng nanay niya. Ganoon. Oh. Na gagawin niya
pati kunin yung kaparusahan Mm. para sa kanya. So, yung huling pagkakataon na yun ang nagbago daw doon sa ugali ng bata. Tinigilan na niya yung pangungupit. Naramdaman niya yung pagmamahal. So, Oo, siguro ay Kuya totoo Pilo, yan. Totoo yan. mm, Kasi totoo sa na, discipline, oo. yung taong nakaranas ng pagmamahal, hindi na pumupunta dun sa mga bagay na mali. Ganun Mm-mm. Kasi yun, maski sa drug, sa clinic, doon sa mga addict, yung mga addict talaga, kaya sila nag-a-addict dahil may problema sa relationship. Pero pagka naghilom yon, na alam niya mahal siya, hindi na niya kailangan bumalik sa pagiging addict. Klepto is one of the addictions of a person. Impulse disorder ang kleptomania. Talagang ganun. They have that certain thing. Pero ang hindi alam ng karamihan, yung pag-ibig talaga, yun pa rin ang nagpapahilom sa tao. Wow, I love it. Ang So, galing. discipline with love if you love your child. Ayan, Ayan. ayan. Parang yung matapos na niya, pinalo mo, no? So, iyak siya. Hmm. Tapos, pagka kumalma na, wag mo namang suhulan. O sige, bibili na kitang ice cream. Mali din yan. Mali yun. Kasi Mali parang yun. wrong Oh, message. Mali. yes. Tama ba talaga o mali? Papapalo lang. Gagawa lang pala ako ng mali para mapalo ako, para mabigyan ako ng ice cream eh. Mali pa din. Mali pa Okay? rin. So, ang discipline, ang target ng discipline ay ituwid yung mali. Ipakita na mali yun. Okay? Sa paraan na pagdidisiplina. Tapos, Mhm. kausapin din. Alam mo, anak, ayokong ginagawa ito. Pero mahal kita kasi ayokong lumaki ka na basagulero, o ayokong lumaki ka na mangmang, ayokong lumaki ka na, alam mo yun, waldas ang buhay mo. Mm. Kaya, Mm. dinidisiplina kita. Oo. So, Kailangan usap din. kayo, Mm. padama mo yung pagmamahal mo. Alam Yeah. ko, Kuya Pilo, sad nga ako. Meron akong mahilig ako ngayon magsubaybay ng mga forensic style short movies. Uy, mukhang interesting. Oo. Sobrang sad ako. Bakit? Kasi mga bata, 16 years old, 15, kaya hayaan lang ng magulang. Sa US kasi, di ba, masyado silang Oo. Ay, grabe yung last na napanood kong series. Magbe-best friend, mga 16 years old. Eh, di pinatay nila yung isa. Ay, Yung mga ganon, napapahamak. 16 years old. Bakit yun? Oo, napapahamak. Sabi ko, ay, naku, pag aalis yung bata, gabi na uuwi. Sabi ko, ba't kasi gabi uuwi? Alauna ng umaga, uuwi. Maglalakad mag-isa. Yung mga magulang, wala. Tulog lang, hindi man lang sunduin or ano. Mm. Ayun, nakukuha. Ay, sabi ko, buti na lang, medyo mahigpit pala ang mga Pilipino. Oo. Oo, kaya lang Mm-mm. meron tayong sistema dito na pinapairal yung pagiging malayaw ng mga bata, pabayaan mo na lang. Wag. Ay, nako, maski yung mga teachers na nakausap ko, sila nasusuya, sila nadidepress, hindi naman depressed. Sila nagtatanong din, naisip nila hindi tama yung ganung paraan. Kapag hindi gusto ng bata pumasok, wag na lang pumasok. Ay, naku, wag. Tapos, Oo. Paano kung ayaw na ng bata mabuhay? Di wag na lang din mabuhay. Ay, meron akong Kuya Pilo. Ang aking panganay ay may kasintahan. Makwento ko lang, sige. napakanga ako dito. Many years ago, kasi mga college students pa sila eh. Ngayon, mga tapos na, mga professional na. Pero sa school kasi sila nagkita. So siguro, hindi ko alam kung graduating sila noon. Birthday nung anak ko. So sabi ko, sige, invite mo yung girlfriend mo. Kakain tayo sa isa lugar na to. So dumating ang girlfriend, kain kami. Sama yung girlfriend niya, siya, tsaka yung kapatid, tsaka ako. Si Pastor nasa Korea noon eh. Ganyan. Tapos, after noon, ikot-ikot lang kami. Siguro after mga 2 hours, sabi nung anak ko, Mama, aalis na daw po yung girlfriend niya. Sabi ko, o sige, sabi ko, salamat ka ako, iha ha. At nakicelebrate ka sa birthday ng anak ko. Hindi ganyan. Tapos hindi pa umaalis. Sabi ko, kala ko ba, aalis na, uuwi na. Alam mo, namangha ako, bakit? Sabi nung anak ko, Mama, ihatid niyo raw po siya sa daddy niya. Sabi ko, Uy, magandang dalaga gesture na yan, ha? Maganda yan So, sinamahan
Oo, kami po yung daddy. Sabi ko pa nga sa daddy, andyan po pala kayo, hindi pa kayo sumama sa amin na nagkainan tayo, salo-salo. Hindi po okay lang. Pero alam mo, humanga ako doon, sabi ko, ay, kumbaga masisense mo na itong batang to, hindi ito pakawala. Bakit? Oo. Kasi nakabantay ang magulang. Ang Mm. galing, hindi binawalan, okay? Hindi binawalan, pero nilet go, pero nandyan siya. Oo. Ang galing. Kaya Oo. hanga-hanga ako doon. Hindi ko makakalimutan yung sabi ko, amazing tong bata na to. Ay, ang ganda niyan. Ano, alam nyo, yung mga batang pinalalaki natin, yung mga nagsisimula pa lang maglakad, yung mga toddler na hindi pa naglalakad, tumatayo pa lang. Pero paano mo siya napapalakad sa'yo? Ay, lalayo ka. Tapos, yayayain mo, come here, Ah, baby, di ba? Kaya naman lalapit sa'yo, kasi may relationship kayo. Pero ayun. kapag ibang tao nagsabi, come here, liga. Kapag di nyo kilala, Iiyak yun. Oh, pero Gusto ko yung nakita, Kuya Pilo. Tama. yung May connection relationship, kasi kayo. May oo, oo, relasyon. close kayo, Daman kaya niyang mahal mo lalapit siya. yung bata. Tuwan-tuwa pa siya, Oo. kahit hindi siya magaling maglakad pa, at pipilitin na gano'n kasi may connection kayo. Oo. Pero kung hindi niya, Yes, kunwari, relationship. hindi niya kilala yung ano sa kanya, baka lumayo. Gano'n. Mm-mm. Talaga, ay mabuti yan. Ako, Napakahalaga ng ano, no? Yung kaugnayan. Meron kayong yan. mataimtim na kaugnayan sa isa't isa bilang magulang at anak. Ayan. Kahit adult na, Kuya Pilo, kahit adult Oo. na. Kasi ako ngayon, mga adult na yung anak ko, pero dahil wala pang asawa, pag adult ka na, hindi ka na yung nakabantay na, Hindi. Kasi siyempre may sarili na sila mga disposisyon. Ang Oo. trabaho na lang ng mga magulang, kami ni Pastor, tagapaalala. O, nak Da. ha, remind ko lang, ganto ganyan ha. Ganyan, ganyan. Mm. Opo. Ganon. Taga-remind lang. Madali sila makinig kasi nga may connection kayo. Totoo. Yan, maganda. Oh, mga kaagapay, connection ang nagsasagip sa anak. Ano? Connection. Kaya kung isipin niyo yung disiplina, paano magdisiplina, kailangan na andun yung pagmamahal, yung connection, Hmm. yung inyong tunay na pagkalinga naroon. Sagipin niyo buhay ng mga anak ninyo, no? Huwag kayong magpapaniwala doon sa mga bagay na pinapalayaw yung mga bata. Nako, Mm. manghihina at madaling masaktan, madaling gumib up sa buhay. Wag ganon, ano. Pero batiin ko muna yung ating mga kaagapay ngayon, ano, na kasama natin. So thank you very much Ma'am Merlene Guillermo, nakikinig sa atin. Si She Vani, Imelda Cahipe, Ronaline Itliong, Emma Bentores, Epifanio Salvador, Eileen Ocampo, Emerita Faustino, Jane Domanico, Cecil De Vera, Helen Talao, Del Day, Merlinda Aguirre, Zenny Clemente, Edmund Garcia, Robert Son, Gary Tansuico, Flo Herona, Ruby Murillo, Cecilia Aguaras, Eufrosina Bernardino, Net Ongoko. Ayan, thank you very much sa inyo. At sa ating mga nakikinig din sa atin, kasama sa New York, si Monde and Shanine Bernal. Hello. Sa UAE, si Kuya Edgar and Rose Eneveso. Sa Canada naman, si Ephraim and Erica Eneveso. Sila Pastor Resty Cadyong dyan sa Olongapo, pati si Pastora Stephanie Cadyong. Ayan. Sa California, Pastor Tito Falguera, kamusta? Kaya si Des Agkawili, tsaka Ate Claire Cartel sa US. Thank you very much. Si Ate Chi Bumanlag Santos, si Arnie and Sarah Bersenio. Ayan. Si Dr. Arnie, tsaka si Attorney Sarah Bersenio. Ayan. Sa Guam, thank you pa pakikinig. Ate Vicky Dulcero Galino. Sa Japan, greet na kita. Happy birthday sa iyo. Ate Ging Katabay, kasama si Kuya Freddy Katabay. Ayan. And sa PNU, si Dr. Marivic Pimentel, pati si Joshua and Christine. Hello, kamusta kayo dyan? No? And thank you sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Patuloy pa. Ikaw, Ate Alu, you got pahabol? Pahabol na greetings? Yeah. Pahabol na greetings. O di, binabati ko yung mga kasamahan nating pastor at misyonero dito naman sa Korea. Ang tawag sa amin dito, the Poimen Group. Yan. Ayan. So, pagkaano po kasi, pinapasa ko rin yung link sa kanila ng DGAS. At Mm-mm. God bless you at magpatuloy po tayo sa ating pagsunod
sa ating Kaya, Panginoon. okay, Ayan. amen. Okay, sa mga taong nagbabakasyon dyan, eto, babasahin ko itong sinulat ng ating listener tungkol sa kanilang pagpapahinga. At mukhang relate ito dito dahil kasi marami sa inyo ang magtatanong din ng ganito. Pero dalawa sila, no? Ito yung una, sabi niya, napapansin kong kahit bakasyon o day off, hindi ako mapakali. Pag wala akong ginagawa, parang kailangan lagi akong productive. Kapag nagpapahinga ako, nakakaramdam ako ng guilt. Paano ko matututunang magpahinga ng hindi nag-aalala? At etong isa, related din. Sabi niya, nung kabataan ko, marami akong pangarap. Ngayon, medyo komportable na sa buhay, saka ako naman nararamdaman parang wala akong excitement sa mga susunod na taon na buhay ko. Okay lang ba to? Ano ba yan? Yung mga Parehong extreme. extreme, oo. Parehong yung gusto magtrabaho na magtrabaho, hindi mapahinto. Isa naman, nababagot dahil walang ginagawa. Nakontento na. Nababagot Diba? dahil Parang kontento na siya. Ba, okay ha, ganda problema mo. wala na raw excitement sa buhay niya, di ba? Sabi niya, wala na excitement sa buhay niya. Hmm. Oo. So, ano ba? Ganito, huhugot lang uli ako ng verse sa Bible. Dito. Ang ganda kasi ng verse na to. Sa Proverbs 29:18, sabi, kapag walang pangitain o walang vision Mm. mula sa Diyos, ang bayan ay nawawalan ng pagpipigil sa sarili. So, sa English, Ayan. where there is no vision, the people die. Oh, the So, people die. siguro, die. Oo, namamatay. Ngayon, siguro ganito. Yung buhay niyo mga kapatid, yung isang, ang tawag ko sa ganyan noon, workaholic eh. Oo, workaholic. Pero wag na Ayan. daw ganon, wag na raw ganon. Gawin daw nating positive. Ano na lang, hard worker. Yan. Ayan. So, para mga Koreano, mga hard worker, mga sinipagan naman ng sipagan, sinobrahan naman. Ayan, ganoon. Yung isa naman, nung maabot na niya yung kanyang komportabling gustong abutin, nawalan na ng gana. Ang Oo. tanong, ano ba? Ano bang mga pangarap niyo sa buhay niyo? Ayan. So ano ang pangitain mo? Anong dream mo Yung to iba, ang yourself? pangarap ito nakakausap ko ha. Sasabihin, ang pinakapangarap ko lang magkabahay, magkakotse, magkaroon ng pera. Yun lang. Di nung nagkaroon nga, ayun na. Ano pa Oo. meron? Yung pangarap mo kasi, dapat ano yan ano ba to? Parang hagdan. Mm. Parang hagdan. Naabot mo to, okay? Uy, naabot ko na to. Uy, wag ka tumigil. Pwede pa uling may isa pa uling abutin. Ayan. Pwede pa uling may abutin. Di Pero, mag-workaholic na. babalik din tayo nga eh. Ano ba talaga yung ah ano ba talaga yung gusto niyang gawin sa buhay niya? Yeah. Ano ba talaga? Ganyan. Ano ba talaga? But the next question is, okay, para mas may wisdom, yung iyong gagawin sa buhay mo, kamusta naman ang connection mo sa nagpapahiram sa'yo ng buhay? Oo. Yan. Dapat, tinatanong mo siya, Panginoong Diyos, ano po ba ang ah, ano po ba ang nais niyong ma-accomplish ko sa Mm. buhay na pinahihiram niyo? Yan. Oo. Doon sa isang trabaho ng trabaho, nagigilty siya pag wala siyang ginagawa. Ikaw, dinaig mo pa si Yahweh. Dinaig mo pa ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos nga sa Genesis, pagdating ng ikapitong araw, nagpahinga eh. Oo. Ikaw, dinaig mo pa siya. So, kailangan mong Oh. mag-rest. Sabi ng mga mga medical people, we need rest. Kasi sa rest, doon nag-regenerate ba tawag doon? Nagre-regenerate yung ating mga body Oo. cells. Nakakabawi Oo, ang katawan sa oo, pagpapahinga. sa tulog nga eh. Pag natulog daw, doon daw talagang yung mga cells natin, parang doon nanganganak ng mga good cells, nagpo-produce ng Yes. good cells. So, kailangan mong magpahinga. Dahil ang Diyos Oo. mismo, nagpahinga. Okay? So, siguro, ayaw mo baka naman ang pahingang nasa isip niya, Kuya Pilo, ay nakaupo lang at nakanganga. Pahinga. Baka
pahinga ka diyan sa isang focus mo na trabaho. And then, eto maganda. Why not spend some time yung sa presence ng Panginoon? The presence of the Lord, yes. Pahinga ka sa presence ni God. Oo. Sabi mo, Lord, upo lang ako dito. Alam mo, Samahan mo ako. yun Kausapin yung, mo ako. oo, yun yung pinakamaganda sa isang taong nananampalataya sa Diyos. Ano? Pagka naniniwala ka sa Diyos, alam mo merong pupuntahan, may direksyon ng buhay mo na kung saan Tama. niya, kung ano yung kagustuhan ng Diyos, kung ano yung buhay mo, gusto mong maging alay o gusto mong maging isang bagay na nakakalugod sa Diyos, meron kang mapupuntahan eh. At alam mo na Mm-mm. hindi rin nakakalugod sa Diyos na pagod-pagurin mo sarili mo para sa kanya. Hindi rin niya naman gusto yun. So, nababalanse mo. You can rest and you're still okay. You can be Yes. productive and you're still okay. Dahil kasi all that, sama-sama yon patungo sa pagkakakilala mo sa Diyos. Pero yung kapag kunwari, ang dami nito yung mga taong walang Diyos sa buhay o hindi kumikilala sa Diyos, pagka dumarating doon sa punto ng buhay nila na parang pagod na ako, parang Mm. ano ba yung kasaysayan nitong ginagawa ko? Ganun. Whether nagpapahinga ka o whether nagtatrabaho ka, parang parang walang point kung ano yung ginagawa mo. And Yung iba, Kuya Pilo, na walang relasyon sa Panginoong Diyos. oo, Pagka napagod, halika pare, ano tayo? Syoktong tayo. may syoktong pa ba kayo? Bino ko lafu. Yun ang pahinga nila eh. Ay, syoktong tayo. Kaso mo, sabi sa Biblia, huwag kayong magpakapuspos sa alak. Bagkus magpakapuspos kayo sa banal na spirito. Spirito, Kasi yan. pag nagpakapuspos ka sa alak, ibang spirito dadapo sa'yo. Okay? Oo. So, napakasarap talaga na, so kung ikaw ay wala ka pang kaugnayan sa Panginoong Diyos na may-ari, na nagpapahiram ng iyong buhay, ito Oo. yung time baka tinatawag ka na ng Panginoon. Kinakalabit ka na Yes. niya. Anak, halika. Gusto ng Diyos, ibigay mo yung kamay mo, abutin mo siya, kapit kamay kayong dalawa. Diba? Amen. At ang Diyos, ang Panginoon, hindi kanya papatayin sa pagod. Like ako, Kuya Pilo, personal napansin ko, nung ako on my younger days, talagang ang ministry, ang dami. Tapos Oo. kumbaga, heavy duty. Ganun. Pero napansin ko, nung kasi nag-senior na ako ng April eh. O, pagka-senior, ibang ministry na yung binibigay ng Panginoon. Inaalis na niya yung magkakarga ako ng mga bata. Inaalis na niya. Oo. So, parang pa-online na lang. Sabi ko nga kay husband, ang galing din ng Panginoon, Alam niya na medyo, na yung buto ko sa likod, di ba? So, kinakalmahan niya na lang yung ministry Oo. na ibinibigay niya sa akin. Ganon ang Panginoon. Alam ng Panginoon, hindi ka ginawa ng Diyos na robot na parang walang kapaguran. So, you have to rest. And pinakamasarap na rest, may you find rest in the presence of God. Awit ka ng mga kantang papuri, awit ka, basa ka ng mga inspirational book, at higit sa lahat, Bible, yan yung pahinga mo. May ginagawa ka pa rin, di ba? Kumakanta ka, nagbabasa ka, or parang yung payo natin kanina, doon sa isang, parang gusto niya mag-change ng career, di Oo. ba? O di umupo ka dyan, o magbasa ka ng libro na ibang skill naman. O, di ba? So, hindi naman ibig sabihin pahinga na nakanganga ka. You can rest and still be a blessing to others, to yourself, and most of all, to God. Ito namang nasosobrahan ng pahinga, parang magkaroon ka ng parang kung mayroon kang connection sa Panginoong Diyos, sabihin mo, Panginoon, ano pa po ba ang gusto mong ipagawa sa akin? I'm willing, Lord. I am available. Sabi ko nga, nung nabasa ko yung tanong halika, gusto mo mag-missionary ka. Yan. Ang dami pang aabuting Wala kang kaluluwa. magawa, mag-mission ka. Oh. Halika, ang dami pang aabuting mo na kaluluwa. pero alam mo, totoo yun. Mayroong mga pagkakataon na kilos ka ng kilos, pero hindi mo alam kung saan patungo. Hindi mo alam kung ano yung direction mo. Pero sa Panginoon, meron kang ikinikilos na hindi naman pressured, hindi ka man pinagbabawalan magpahinga. Pahinga ka rin, kumilos ka, dahil dapat mong i-enjoy yung ibinibigay ng Panginoon sa iyo. Kasi, aanin mo nga yan, yung
ang dami-dami mong ginagawa. Paaraw-araw ka na lang, nasa Ecclesiastes yun. Nakita niya sa ilalim ng araw. Tao, araw-araw, kilos ng kilos, gawa ng gawa, Trabaho ang kumita ng trabaho. kumita, pero di man lang matikman yung Fruit of of his fruit ng labor. labor niya. Yeah. Pinaghirapan niya. Oo, sabi niya, I see something vain under the sun. Ayun. A man Yes. keeps working and doing, but he's not able to enjoy his lot. Ayun. So, sa Yes. Panginoon, Masaklap pa. oo, Enjoy mo, tama. Oo. Masaklap pa sabi sa Ecclesiastes, hanggang sa namatay na siya, yung Ay, pinaghirapan niya, napasa lang sa iba. sa iba Diba lang nga sa napunta. Ecclesiastes? Oo. Oo. So, you have to work and play din. May marami kanina, work and play. Yan. Mm. Pero higit sa lahat, work, worship, and pray. Yes. Oo. Work and Oo. enjoy with the Lord. Ayan. Go, kaya Mm-mm. yan. Nako, mga kaagapay, Kaya yan. natin makikita dyan. Sa mga na hindi pa nananampalataya, tandaan nyo, may ginagawa ang Panginoon sa buhay ninyo. Ano? So, pakinggan nyo maigi ang Panginoong Diyos sa pangyayaring nagaganap sa buhay nyo. Kasi malay nyo, yung sitwasyon ninyo ay isang pagkakataon na tumatawag na sa inyo para bumalik sa Panginoon. May disenyo ka sa Tama. buhay mo. Pero, paano naman yung kagustuhan ng Diyos na mag-enjoy ka din? Bagay na tugma doon sa mga bagay na gusto mo rin sigurado. What if At Kuya Pilo, marami ang tao akala nila kasi ang Diyos, kaya ayaw sa Diyos. Killjoy ang Diyos. Oo, tingnan natin Akala lagi. nila killjoy ang Diyos. Hindi po. Saksi kami ni Kuya Pilo at ang marami pang mga mananampalataya. Ang Mm-mm. ating dakilang Diyos na lumikha sa atin, ay nako, ang saya po niyang kasama. Definitely, oo. Masabi namin Oo. to dahil kasi sa karanasan namin, alam namin yung Mm-mm. pinagdaanan namin, may mga bagay na talagang hindi mo masasabing galing sa kamay mo eh. Alam mo, may kumilos na kapangyarihan. Supernatural. Kuya Yeah. Pilo. May kumilos na kapangyarihan. Na, alam ko sa karamihan ng mga tao, hindi sila naniniwala na ang milagro ay regular na nangyayari. Totoo naman. Hindi naman norm yung milagro. Kaya nga milagro eh, kasi hindi siya normal yung nangyayari. Pero yung maranasan mo na sa kalagitnaan nung ang dami-dami mong challenge sa buhay, pero andiyan ka pa rin, tuloy ka pa rin, nagagawa mo pa rin mission sa buhay. Ibang, alam mo yung pakiramdam ng isang taong atungal ng atungal, complain ng complain kung paano siya mabubuhay the next day, pero 10 taon na niyang ginagawa yun. 10 taon na siyang nagsusurvive at sustained ang pangangailangan. Really, something is going on. And a God like the Lord God who has good intentions is helping you, is dealing with you. Amen. Yung Kuya Pilo, isang challenge din, siguro sa parehong ito, dun sa isang saksakan ng sipag at yung isa namang parang nawawala na ng excitement sa buhay. Oo. Yung sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6, sabi, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa na mabubulok, mananakaw, di ba? Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. So, siguro nang i-goal nyo. Sa bawat gagawin nyo, remember this, everything that we will do here on earth, it will affect our eternity. Yeah. Okay? It will affect your eternity. So, you have to be very careful sa gagawin mo. Talagang itatanong mo do sa pinanggalingan ng iyong hininga. Diba? Panginoong Diyos, I want to deposit something to my eternity. In my eternity. Please teach me how to do it. Ayan. Huwag niyong kakalimutan ang kaluluwa niyo. Kaya mag-pray tayo ngayon sa mga taong naandyan, nakikinig ang kaluluwa. Ililita ni Ate Alu sa prayer. Okay? Go ahead, Ate Alu. Sige po, tayo manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat dahil ginagabayan mo kami sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Totoo po, maraming nakakalito na bagay-bagay sa mundo ito. Pero salamat dahil nasa iyo, sa iyong banal na salita, sa iyong gabay, ang mga kaalaman kung ano pong aming gagawin. Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang mga nagpadala ng kanilang mga katanungan. Nawa po ay nakatulong sa kanila ang mga katugunang ibinigay po namin through your grace.
Mm. Alam namin wisdom yun. Wisdom mo yun na ginagamit mo lang kami ni Kuya Pido para ipaabot sa kanila ang mensahe nito. Yeah. Lord, yung magulang na nahihirapang sa pagdidisiplina ng anak, buksan mo pa ang kanyang kaisipan, kaunawaan, paano niya ito gagawin. Yes. Sila naman, Panginoon, na nangangarap ng panibagong career or business, igahit mo rin po sila at matutunan nila, Panginoon, talagang hanapin yung perfect na kalooban mo. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon, itong probably napapagod na rin siya sa pagagawa niya, kaya nga siguro nag-send siya ng kanyang tanong dito eh. Tulungan mo siya, Panginoon. May she find or he find rest in you. At Yeah. ito, Panginoon, ikaw ang maging kasiglahan ng kanyang buhay. Salamat, Panginoon. At Lord, kung meron dito, kasama namin ngayon sa program na ito, ikaw, kaibigan, kabayan, kung hindi mo pa sinusurrender ang buhay mo sa Panginoong Diyos, sabihin mo lang tong short prayer. Sabihin mo, Panginoon sa langit, patawad po sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Amen. Sinusuko ko po sa iyo ang aking buhay. At ako po, tinatanggap ko si Jesucristo na aking Panginoon at tagapagligtas. Linisin mo po ako ng kanyang banal na dugo. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At mula po ngayon, ako po ay sa iyo na at ikaw ay sa akin. Samahan niyo po ako sa aking paglalakbay sa mundo ito. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. At Panginoon, ikaw pong masyahan sa lahat ng aming mga napag-usapan. We give you all the glory and the praises in the mighty name of Jesus. In the mighty name Amen. of Jesus. Amen. Praise God. Amen. Wow. Sa talagang pagpapala ka. I'm happy you're here, Ate Alu. Parang bigla kang Rina. gumanda lalo, Wow. Pagka talaga nagiging close ka sa Panginoon, gumaganda ka lalo. Oo. Naiba. Totoo yan. No. Minsan titingin ako sa salamin, sasabihin ng salamin, hala, di ba dami na yung pileges mo? Dahil nga alam ko yung aking eternity, sasagot ko naman sa sarili ko, ay, pagdating ko doon, ma-beauty na uli yan. Oh, Yan, temporary lang naman lahat ng ito, no. yes. Ay, meron akong natutunang maganda itong episode na to kasi dito mayroong importante tayong nakita sa ating discussion. At ang nakita ko ito, kailangan alam mo kung ano mahalaga. Na yung verse na, aanin mo ang buong mundo kung nawala naman ang iyong kaluluwa. Kaluluwa. Yeah, what does it profit a man if A you man. gain the whole world? The whole Lose world, your but soul. loses his soul. Oo. Yung kaluluwa na yan, kailangan yan sa pakikipag-connecta sa anak mo, sa pagdidisiplina. Kaluluwa pa rin, pakikipag-ugnay sa iyong sarili, sa Panginoong Diyos. Kaluluwa pa rin ang kailangan para dun sa ating pagtatrabaho, sa ating sarili nating satisfaction in life. At kailangan yung kaluluwa na andun. Naku, thank you very much sa inspirasyon, Ate Alu. By the way, kung sakaling may magpapa-counsel sa'yo, okay lang ba kung i-contact ka? Nasa Facebook lang. Ang pangalan ko sa Facebook, Alu the Beloved. Yan, Alu the Beloved. I love it. Alu the Beloved. Yes. Wow. Thank you very Because much. I am the Ate. beloved child of God. Yes, you are indeed. Thank you din, Kuya Pilo. It is a privilege and a blessing na makabahagi sa Heartline. Amen. Lagi kong gusto makasama ka dito talaga. And si Ate Alu, she's one of the most genuine persons I've met. Sana magkaroon kayo ng chance na makausap din siya. And may your lives be inspired also by the way God has worked in there. Salamat, Ate Alu, Thank you very much. God bless sa'yo. Annyeong. Annyeong nga sa'yo. Hello po mga kaagapay at ako'y nagpapasalamat na naging guest natin si Ate Alu. Thank you so much sa iyo, At mga kaagapay, ito'y pagkakataon na nagpapasalamat din ako sa inyo na tuloy-tuloy na sumusuport sa DZAS at sa FEBC. So if you want to contribute or donate anything, bisitahin nyo ang febc.ph/donate kung may gusto kayong i-donate. And dumaan din kayo sa ating office so makita nyo yung ministry natin. Malayo na abot. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong i-share sa inyo na ang ating pakay talaga ay marating natin ang pagkakakilala sa Diyos. Nang sa gayon, kung ano talaga nasa puso ng Diyos, iyon yung madiskubre natin. At sa bagay na napansin natin dito sa ating mga tinalakay ngayon, ay yung mga problema na nangangahulugang
mayroong mga bagay talagang kaya natin gawin dahil kasama natin ang Panginoon. Kahit ganong kahirap. Kaya, one thing that's very important in our discussion is yung kaluluwa. Lahat tayo may kaluluwa. At lahat na sa atin na naniniwalang may kaluluwa ang isang tao, ay nangangailangang kumilala sa lumikha ng kaluluwa. Walang nakakagawa ng kaluluwa. Walang nakakasaling, walang nakakadamage, nakakadestroy ng kaluluwa. Dahil ang Diyos lang ang gumawa nun. At ang kaluluwa na ito ay nasa sa atin. Ngayon, tayo yung nagbibigay ng desisyon kung anong gagawin natin sa kaluluwang ito. Papahalagan ba natin ito? O yung mundo ang mas magiging mahalaga? Tandaan natin, ang kaluluwa ay higit pa kaysa doon sa kung anong makukuha mong yaman sa buong mundo. Pero yung kaluluwa ang kumikilala sa Diyos. Yung kaluluwa din natin ang siyang nagbibitaw ng pananampalataya, ng faith. At ang kaluluwa din natin ang kumakanta, umaawit, nagwo-worship sa Panginoon. So, ano pang parte ng ating katawan at pagkatao ang kumikilala sa pagka-Diyos ng Diyos? Yan ay yung kaluluwa natin. At malalaman mo yun, mararamdaman mo yun na sa kalooban mo, mayroong naghuhumiyaw na makitungo at manumbalik sa Panginoon. Ito yung kaluluwa natin. Kaya huwag yung papabayaan ang inyong kaluluwa. Dahil ito ang siyang pinagmumulan ng tunay na pag-asa natin. At sa mga lahat ng tao na nagkaroon ng hindi magandang karanasan, kung nasalanta ka ng lindol o bagyo, kung nagkaroon ng sunog sa inyo, may kaluluwa tayo nagsasabing hahango tayo. Yung kaluluwa nagbibigay ng tagumpay sa pag-asa, sa pagkilala na mayroon pang mababago sa ating buhay. Kaya huwag niyong kalimutan yun. So, mga kaagapay, sa next time tayo magkita, at ang Heartline naman ay naandito from Monday to Friday, 9:30 p.m. up to 11 p.m. dito sa DZES 702. At patuloy nating binabati ang ating mga kasama. By the way, gusto kong batiin si Pastor Ken Guillermo tsaka si kanyang asawa si Doc Benny Guillermo. Hello po. Diyan sa Back to the Bible. Kasama din yung mga doktor natin kasama si Dr. Ken Villanueva, Dr. Mayra Ngo, ang nephrologist, Dr. Ken sa cardiology, Dr. Mayra Ngo sa nephrology, Dr. Camela Encarnacion sa psychiatry, Dr. Maria Luisa Acu sa OB-GYN, Dr. Bernie De Macali, ENT, Dr. Brigida Sales, dentist, Dr. Abby Del Mundo, Jay Del Mundo, and Dr. Love Del Mundo, mga ophthalmologist natin, si Dr. Cynthia Del Mundo, optometrist, Dr. Geraldine Emperador, ang ating dermatologist, Dr. Shirley Tomas, pediatrics, Dr. Cynthia Fabregas, ang ating diabetologist and internal medicine, Dr. Dong Fabregas, ang general surgeon natin. At syempre sa mga nurses natin, si Ate Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Linda Superable. Salamat sa inyo. Tuloy-tuloy tayo nakakapaglingkod. At kung kailangan niyo po ng face-to-face counseling, andyan po kami sa Back to the Bible. Ako po ay available sa second floor ng Back to the Bible sa 134 West Avenue, Quezon City. At tuloy-tuloy po natin magagawa ng paraan ang inyong mga lunas sa kailangan gawin sa mental health. Ito po si Kuya Pilo at nagpapasalamat din ako doon sa ating mga kaagapay sa broadcast dito sa Bukawi Transmitter site, sila Pradtech on duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Musura, Reggie Villena, at ang ating mga RTV team, si Eileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho, at siyempre ang ating engineer, si on duty, JV Tabwa. At magandang gabi din sa iyo. Salamat sa tulong si PA natin, si Phil Lagtapon. Hello. Thank you very much. Paalam sa inyo at mapagpalang gabi saan ka man naroroon. Okay? Thank you and God bless.
ang iyong nararamdaman.